A few moments later. So, mag-uumpisa na tayo magsagot ng mga tanong na binigay sa atin ni ma'am. So, ito. Introduce yourself in a creative way. Your nickname, where you from, and what are your hobbies. So, first things first, I am John Christian P. Aquino from BSJO1A at Partido State University. And my nickname is, you can just call me Chano Christian. Where are you from? I live in Goa, Camarines, or in front of this big house right there. And as you can see, closer. Ayan, kikita nyo. Harap lang yan. Bahay namin. Laki yan. Tapos, ayusin ko. And mahilig pala ako sa pagmomotor and paglaro ng cellphone. Pero hindi ko naman pinababayaan ang pag-aaral ko kahit hindi ko hobby ang pag-aaral. Nakakatulong yun para makaalis dun sa mga stress ko. If stress na ako, nagmomotor ako, nag-cellphone, or burnout na ako sa mga activities, mga ganyan. So, yun yung ginagawa ko para tawag nun, yung mababaan yung stress ko sa sarili. The next is, what are your expectation in this subject and your teacher? Ang masasabi ko lang dito is wala akong expectation kasi if you did pag hindi na-meet yung expectation na hinahanap ko sa subject na yun is madi-disappoint ka sa sarili mo, and hindi lang sa sarili mo, and dun pa rin sa subject and sa instructor mo. Kasi nag-set ka ng standards na hindi naman kaya maabot ng instructor, or pwedeng malagpasan or in a better way, pero if hindi maabot yun ng instructor is madi-disappoint ka. So pwede ka nang maboard sa subject na yon and hindi ka na magiging active. So don't set a standards to that particular subject because it will burden you into disappointment. Ayun. Tapos pa? Bakit nga ba? So yun, don't set expectation. Ka lang, go with the flow. Huwag ka mag-expect too much dun sa Meron din iba-ibang way ang mga instructor para matuto ang mga and mag-enjoy yung mga students nila. So hayaan mo sila na kung paano sila magturo, ganyan. Kasi iba-iba rin sila ng way. Hindi yun naman pwede yung lahat ng instructor gusto mo, yun lang isang standard yung gusto mo. So dapat don't expect, hayaan nyo sila talaga. Nandito na tayo guys sa last part ng tanong ni ma'am. What challenges do you think will you encountering this subject and how do you cope with it? Ito, yung mga activities per week and mga projects. Pero ang masasabi ko lang is para ma-cope up nyo yun is gawin nyo na agad, wag nyo nang patagalin kasi pwede kayo nyan tambakan. And pag natambakan kayo nyan, ang tendency nyan is ma-stress kayo lalo dun sa mga subject na yun. And hindi lang yung subject na yun yung bibigay ng mga activities. Meron pa ibang subject. So, gawin nyo na hanggat maaari. Kung may free time kayo, gawin nyo lang. So, yun. Isa pa guys, and ang gusto ko dito sa subject na to is ma-develop yung self-confidence mo dahil dun sa mga challenges na binigay niyo mo. And maganda yon kasi para in order for you to grow bilang isang estudyante and help you prepare in the future. Ganon. Kaya okay lang sa akin may magdating na challenge kasi para ma-develop ang skills ko and gain more self-confidence. So guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, don't forget to subscribe and hit that notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na videos. Yun lamang po. Thank you.